Praise the Lord. Alam niyo po ba, sino po ba nandito nung nakaraan? Dami na, di ba? Dami. Alam mo, nung sinasabi ni Pastora Mabel, nasisimulan niya, na-pressure ako. Salamat, Pastora Mabel, sa appreciation. Si Lord lang talaga yan. Amen? Natutuwa po ako kahit na ang aking mga anak. Pa, alam mo ba, si Lord lang talaga nakikita sa buhay mo. Praise the Lord. Kasi wala naman akong pagmamalaki. Kilala nila po ako, di ba? So, ipagpapatuloy po natin ang sinimula ni Pastora Mabel about religion cannot save you. Medyo mahaba po ang verse po natin, pero samahan niyo po ako sa pagbabasa. Okay, buksan po natin ang pangalawang chapter ng Roma, verse 12 hanggang 29. Pakilabas po. Sabi po dyan, ang mga hintil, dahil wala sa kanila ang kautusan, ay hatulan na hindi ayon sa kautusan. Kapag sila'y nagkasala, ang mga Hudyo naman, dahil nasa kanila ang kautusan, ay hatulan ayon sa kautusan kapag sila'y nagkasala. Verse 13, sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang mga tumutupad nito. Verse 14, sa katunayan wala ang kautusan sa mga hintil, ngunit kapag kusa nilang ginagawa ang inihiling na kautusan, ito na ang nagiging tuntunin nila. Kautusan. Verse 15, ang mabuting gawa nila ay pinatutunayan nito ng kanilang konsyensya dahil kung minsan inuusig sila nito at kung minsan na may pinagtatanggol. At ayon sa magandang balita, itinuro ko ang konsyensya ay pagbabatayan din sa araw ng kahatulan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang lahat ng lihim ng mga tao, ang mga Hudyo at ang kautusan. Verse 17, sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo, nagtitiwala kayo sa kautusan at ipinagmamalaki ang inyong kaugnayan sa Diyos. Alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin dahil itinuturo ito sa inyo ng kautusan. Verse 19, ipinapalagay ninyong mga taga-akay kayo ng mga bulag, ilaw sa mga taong nasa kadiliman, at tagapagturo ng mga kulang sa pangunawa at ng mga bata pa. Ganito nga ang tingin ninyo sa inyong sarili dahil naniniwala kayo na sa pamagitan ng kautusan ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. Tinuturuan ninyo ang iba, ngunit bakit hindi nyo maturuan ang inyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw, ngunit kayo mismo nagnanakaw. Sinasabi ninyong huwag mangalunya, ngunit kayo mismo ay nangangalunya. Kinasusuklaman ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga hintil, ngunit ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. Nagmamalaki kayo na nasa inyo ang kautusan, ngunit ginagawa naman ninyo kaya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. Tulad nga ng sinasabi sa kautusan, dahil sa inyo, nilalapastangan ng mga hintil ang pangalan ng Diyos. Verse 25, may halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod nyo ang kautusan para na rin kayong mga hindi tuli. 26, at kung sinusunod naman ng isang hindi tuli ang kautusan, itinuturing siya na para na ring tuli. Kahit na kayo ay mga Hudyo at tuli, patutunayan ng mga hintil na dapat kayong parusahan sapagkat kahit na hindi sila tuli at wala sa kanila ang kautusan, sinusunod naman nila ito. Samantalang kayong mga may hawak ng kautusan ay lumalabag dito. Ang pagkahudyo ng isang tao, hindi dahil sa Hudyo ang kanyang mga magulang at tuli sila sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang
na bago ang puso sa pamagitan ng Espiritu at hindi dahil sa tuli siya, ayon sa kautusan, ang ganyang tao ay pinaparangalan ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Tayo'y panandali ang manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na dagdagan mo ito ng maraming kapahayagan sa umagang ito. Lord, gamitin mo lamang ako, Panginoon, na mouthpiece mo sa umagang ito. Banal na Espiritu, ikaw ang masunod sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. So, binasa po natin, naintindihan po ba natin? Para yung tuli lang ata naintindihan. Amen. Praise the Lord. Naintindihan po natin, di ba? Yung hintil ay, ang tinutukoy niyan ay mga tayo. At yung Hudyo ang kausap ni Apostol Pablo dito. Amen. So, okay, punta po tayo. So, ngayong araw ay dadako po tayo sa isang napakahalagang mensahe mula sa Aklat ng Roma, Kabanata 2, talata 12 hanggang 29. Isang mensaheng hindi komportable. Tulad ng sinasabi ng mga nauna sa akin na nagpahayag na sa Roma, minsan talaga hindi komportable, lalong-lalo na ito. Na topic na ito. Hindi madali, of course, di ba? Maaari tayong masaktan tayo sa umagang ito, pero masarap pa rin. Amen? Alam niyo ba kung paano tinutuli? Ipapaliwanag ko. Masakit. Masakit po yan. Okay, so, sa atin po naman talaga, di ba? Kitang-kita naman po sa ating bansa na napakaraming relihon. Napakaraming tradisyon. Sa Bicol, mayroong Piña Francia. Noong nakaraang Enero, mayroong pong, ano po yun? Hindi sinulog sa Cebu yun eh. Alam niyo na po pala yun, di ba? Talagang milyon-milyon ata yung dumudumog doon, di ba? Tradisyon. Di ba po? Para kung titingnan po natin, parang mukhang malapit sa Diyos. Ha? Kasi, alam niyo po ba, magsasakripisyo. Isipin, may nakausap nga ako doon, makahawak lang daw doon sa lubid. Makahalik lang. Ha? So, mukha namang talagang malapit sa Diyos, parang kung titingnan po natin. Kasi biro mo, magsasakripisyo. Gagawin niya po yun na kahit na medyo delikado, di ba? So, tandaan po natin na yung pagiging relihoso, minsan hindi laging totoo na ligtas. Amen? Kaya sa umagang ito po ang diretsong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na ang kausap niya ay mga Hudyo. So, parang sinasabi niya ito na hindi kayang iligtas ng relihon. Amen? Kaya nga dun sa inabot lang natin, sino daw makakapagligtas lang? Si Jesus. Alam niyo po ba na ang mga Hudyo, sila ang pinakarelihosong tao nung panahon ni Apostol Pablo. Amen? So, maari, parang ganun din ata tayo. Na kahit na mga nagiging relihiyoso na rin. Na maaaring magpakita kang mabait, magpakita kang banal, ay moral, magpakita kang espiritual, pero sa uli kung ang puso ay hindi binago ng Diyos, hindi ito sapat. At ngayon si Apostol Pablo, kinakausap ang mga Hudyo, ang pinakarelihosong, ulitin ko po, pinakarelihosong tao nung panahon niya, lahat sila may kautusan. Sabi nga doon sa binasa natin, kasi ang kautusan ay binigay sa mga Hudyo.
sa Jews. So may tradisyon, may ritual, may relihosong titulo. Ayan po ang Jew. Trivia lang po, pwede po ba? Ang Hebreo ba, Israelite at Jew, pare-parehas? Sige, iwan ko lang po na yan sa inyo. Okay, so, kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na mga Hudyo, parang ganito rin ang sinasabi sa atin ng mga Kristiyano ngayon. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Hindi ganon, na kayo ay ligtas dahil napaka-relihoso nyo. Hindi po ganon. Kaya ngayong umaga, ito rin ang tanong nating lahat. Ang pagiging Kristiyano ko ba ay panlabas lamang o may tunay na gawa ng Espiritu sa loob ng aking puso? Yan muna ang iiwan natin na tanong sa ating sarili. Huwag ka nang tumingin sa iba. Tingnan na lang natin yung ating sarili ngayon. Kung relihiyoso ba tayo? Amen? So, napakahaba po ng text na yon, pero kukuha lang po ako doon ng tatlong mahalagang bagay. Tatlong main points ang i-discuss ko lang po ngayon. Unang points, ang Diyos ay walang kinikilingan, kaya't walang kapangyarihan ang relihiyon. Ulitin ko po, ang Diyos ay walang kinikilingan, kaya't walang kapangyarihan ang relihiyon. Sabi po doon sa verse 12 hanggang 13, sapagkat ang lahat ng nagkasala, walang kautusan ay mamamatay ng walang kautusan. At ang lahat na nagkasala na nasa ilalim ng kautusan ay hahatulan ayon dito sapagkat hindi ang mga nakikinig ng kautusan ang itinuturing na matuwid, kundi ang mga nagsasagawa nito. Amen? So, mga kapatid, malinaw, lahat ay may sala. Lahat. May kautusan, walang kautusan, may sala. So, walang kautusan, guilty. Dito ba si kapatid natin na attorney? Guilty. Yung may kautusan, guilty rin. Kung ikaw ay lumaki sa simbahan, guilty rin. Kung ikaw never nag-church, guilty rin. Kung may Bible ka ba? Guilty pa rin. Walang Bible, guilty pa rin. So, tandaan po natin, ang Diyos po natin, walang favoritism. Hindi sinasabing, madalas ka sa church, exempted ka sa judgment. O matagal ka ng Kristiyano, automatic, pasok ka sa langit. Hindi kapatid ganon. Hindi kapatid ganon ng Diyos. Kasi nga, wala siyang favoritism. May malapit lang sa Kanya. Isang example, si John the Beloved, di ba? Si John the Beloved kay Jesus, pwede naman lahat yung 12 na yun. Bakit ayaw nila? Si John the Beloved lang ang ano. Parang ganun din. Ganun din po tayo ngayon. Kahit sino pwedeng lumapit sa Diyos. Maging intimate ang relationship. Tama? Kasi wala nga siyang favoritism. Katulad po nito na, di ba tayo, church tayo ng church? Yes. Pero hindi yun automatic. Amen? So, mayroon pong illustration po dito. Sino po ba dito yung mga estudyante?
Sa isang klase, estudyante, dalawa magkaklase. Yung una, kumpleto ng notebook. Palaging nasa unahan. May highlighter pa. May index card pa. Laging nasa unahan. Laging present. Yung pangalawa, hindi masyadong naghahanda. Minsan, absent pa nga eh. Pero nung dumating yung exam, pareha sila bagsak. Di ba? Yung palaging present, tapos yung palaging absented o minsan lang pumasok, expected na, bagsak talaga yon. Pero bakit nakapagtataka yung palaging present, bumagsak din? Ano po ang ibig sabihin dito? Bakit bumagsak? Isang dahilan, sinunod ba nila yung instruction? Sinunod niya ba yung instruction? Kaya siya bumagsak dahil maaari, nakikinig lang siya, pero hindi niya sinusunod yung instruction para pumasa. Amen? Ganyan po karamihan ng mga Kristiyano. Di ba, sa binasa po natin, na yung may kasamang gawa, hindi lang tagapakinig. Amen? Para tayo pumasa, kailangan po natin isagawa kung ano yung sinasabi ng salita. Amen? So palakpakan mo muna ang Panginoon. Amen? So, ganyan ang sinasabi din ni Apostol Pablo sa atin ngayon. Pasado ka dahil religious looking ka? Pasado ka dahil marami kang alam? Yan ang tanong. Sinusunod mo ba ang Diyos o pinapakinggan mo lang? Tanong. So sabi sa verse 14 hanggang 16, God judges the hearts. Ayan. Hatulan ng Diyos ang lahat ng lihim ng tao. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng lihim. Hatulan ng Diyos. Lihim na kasalanan, lihim na pride, lihim na galit, lihim na inggit, lihim na lust, yung pagnanasa, lihim na pagkukunwari, walang natatago sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, walang natatago sa Diyos. Lahat ng lihim. Di ba? Minsan may mga lihim na inggit, di ba? May lihim na pride. Oh, mas magaling ako dyan. Pride. Minsan nag-share ka ng gospel. Hindi ko kailangan yan. Pride. Amen? Alam ng Diyos yan. Amen? Kasi minsan ang pride, yan din ang para di tanggapin ang gospel. Hindi tanggapin si Jesus. May reliyon ako eh. Hindi ko naman kailangan yan. Amen? Salamat po, bossing. Ikaw lang ang nakaintindi. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang unang point. Walang nalilihim sa Diyos. Kahit na yung pinakatago mo yan sa asawa mo, sa pastor mo, kapatid, alam ng Diyos. Amen? Maaring mataguan mo, asawa mo, pero ang Diyos hindi natin maitatago. Amen? So bakit pa kailangan natin ilihim? Sabihin na natin sa Diyos, Lord, kasala ko. At sabihin din natin sa asawa natin, kung asawa natin, patawarin mo ako, natukso ako. That's it.
kaysa kimkimin mo yan. Amen? So, yun po ang unang point. Pangalawang point, lagyan ko ng S kasi tatlo, hindi na. Ay, sabi po sa verse 17 hanggang 24, ang pribilehiyo ay hindi kapalit ng katotohanan. Ang problema ng mga Hudyo ay ito, ganun din po ang problema rin ng mga totoong Kristiyano. Bakit? May mga sikta. Sabi, pumasok kayo dito sa amin, kami lang ang maliligtas. Parang ganun. Amen? So ano pa? Akala nila ligtas sila dahil religiously privileged sila. Kaya kung babasahin po natin ang verse 17, ikaw na tinawag na Hudyo. Ibig sabihin, ikaw may tamang relihon. Ikaw na may tamang doktrina. Tama bang doktrina natin? Yes. Tama ba ang relihon natin? Yes. Parang tayo yung mga Hudyo din eh. Ano pa? May tamang tradisyon. Mamaya, papaliwanag ko po yan mamaya. Ikaw na lumaki sa tamang environment. Mga kapitbahay ko, mga Kristiyano. Tamang environment. Amen? Kami sa informal settler kami. Ano dyan eh? Diba? Hindi po. Kasi ito, ang mga Hudyo, nasa tama silang environment. Lumaki silang mga Hudyo. Pero sabi ni Apostol Pablo sa verse 21 hanggang 23, ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturoan ang sarili mo. Masakit pero totoo. Para mga sa nagtuturo, masakit. Yung kasi minsan yung sarili natin, hindi natin natuturuan, pero nakakapagturo tayo sa iba. So parang ito yung mga Kristiyano na yung nagpo-post palagi sa social media, inspirational, ang mga quote niya talagang word of God. Pero pagdating sa bahay, mainitin ang ulo. Ganun na Kristiyano. So ano pa? Hindi maayos ang pagtrato sa asawa. Maraming tinatago. Pinapaalala ng salita ng Diyos ngayong umaga na mas madaling magmukhang banal kaysa maging tunay na banal. Amen? Minsan sa pagtuturo namin, ang salita ng Diyos parang salamin. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, huwag kang magtuturo. Buti na lang, sama ko kaya yung para sa kanya ka talaga ito. Kapatid, sabi ko, pag nagsalamin ka ba, sino ba ang nakikita mo? Sarili, hindi yung kapitbahay, hindi yung kaibigan. Sa tayo. So, ibig sabihin, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, para sa iyo yun. Tayo kasi minsan, pag blessing, akin yan. Pero pag nagpagtuturo, sa ano ko yan? Katabi ko yan? Hindi po. Kung ikaw mismo ang kinakausap ng Diyos, para sa iyo yan. Hindi yan para sa asawa mo, hindi para sa anak mo, kundi sa iyo yan. So tanggapin mo. Lord, masakit, pero Lord, tatanggapin ko dahil sinabi mo yan sa akin. Dapat ganun po tayo, brothers and sisters. Amen? So wag lang puros blessing. Dapat, kasi ang salita ng Diyos, di ba, 2 Timothy 3:16, ang salita, nagpagtuturo daw.
ang kasulatan para sanayin tayo sa matuwid na pamumuhay, ituwid tayo sa maling aral, ituwid tayo sa kalikuan ng buhay. Yun ang salita. Amen? So, ganun din po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa mga Hudyo. Parang ganito rin po ang sinasabi sa ating mga Kristiyano. Kasi pagka tayo po ay nasa Panginoong Hesus, wala nang hintil, wala nang Diyo. Sa atin din to. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Amen? So, pinapaalala ng salita ng Diyos mas madaling mukhang banal kaysa maging tunay na banal. Sabi sa verse 24, dahil sa inyo dinalapastangan ang pangalan ng Diyos. Hindi relihon, kundi transform life ang papakita ng tunay na pananampalataya. Hindi religion. Transform life. Dati kang lasinggero, transform life. Di ka na nakiinom. Amen? Kaya, wala ng gin. Wala ng gin. Yung alak hindi ako yun. Diba? Kasi gin ako Yun, gin. Di ba? Amen? Yun po, transform life. Dati, sabi ko nga, sinishare ko mismo sa mga Bible study namin, na dati ako pala mura. O tanong yung misis ko. Pero ngayon, praise the Lord na ang lumalabas. Palakpakan mo ang Panginoon. Transform life. Yan ang kailangan po natin. Hindi religion. Kaya pala hindi religion ang dinadala namin dito. Relationship kay Jesus. Kasi kung religion, nagiging relihoso lang pa tayo. Pero kung relationship, righteous. Right standing before God. Amen? Yun po ang kailangan po natin. Na nababago. Amen? Ang buhay. Amen? 20 taon ka na. Nabili mo na yung upuan. Nabili na. Kaya, praise the Lord, kami ni Brother Robert, madali namin malaman kung sino ang absent. Ay, wala pala dyan. Amen? Kasi, di ba, pag kasi, Pastor Ayan, pala dyan si Pastor Ayan, kasi nandun siya sa Antipolo, nag-preach din siya po doon. Kaya alam na namin kung sino ang absent. Pag wala ko dyan, ibig sabihin, nasa missional community ako. Amen? Transform life. Hindi ka lang taga-upo dyan. Pag tapos ng service, tapos pagbalik, hindi nagbabago ang buhay. Hindi po yun ang hinahanap sa atin ng Diyos. Nagbabago. Amen? So, sabi nga dito, ang ritual ay walang kapangyarihan baguhin ang puso. Verse 25. Ang ritual ay walang kapangyarihan baguhin ang puso. Sa verse 29. Kaya, tandaan po natin, sa panahon ni Apostol Pablo, ang pinakamahalagang ritual ay, in English ko na circumcision. Mas maganda pakinggan. Kasi kanina medyo parang nailang akong bagitin yung tuli. Di ba? Di ba? Sa panahon po nila, circumcision. Ibig sabihin, ang equivalent po nito sa atin ngayon, bautismo, church membership, pagsali sa ministry, pag-attend ng Bible study, pag-awit ng worship, pagbibigay, pagbabasa ng Bible, pagdarasal, unahin natin, isa-isahin po natin.
So ito ang equivalent ng ritual nila. Di ba? Sa Jew, pag ikaw ay pinanganak ka sa Jew, 8 days, tutuloyin ka na. Yun ang ritual sa kanila. Sa atin din, isang ritual natin, bautismo. O na-water baptize ka na ba? Sino ba dito ang hindi pa na-water baptize? Lahat na ba na-water baptize? O, yung iba, sige, mag-water baptism tayo sa September ba yun? O, di ba? So, ang water baptism, di ba, ritual din natin na ginagawa yan. Pero, tandaan po natin, yun ay, simple lang yun na tayo po ay namatay na sa kasalanan, ilinubog, kaya dapat nababago na tayo na hindi lang pag binautismo tayo, hindi membership. Ay, doon ako na water baptize, kaya doon ako. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng water baptism, ikaw ay namatay ka na sa kasalanan kasi parang funeral din yun na namatay ka, inilibing ka. Yung pang kahulugan noon. Hindi po nagme-member ka sa isang religion. Hindi po. Amen? So, ibig sabihin, yung dating ikaw na manginginom, sinungaling, ano pa, lahat na, nagnakaw, lahat na. Patay ka na doon, kaya linulubog ka na. Pag ahon mo, bago ka nang linalang. Amen? Kaya, kung maintindihan po lang natin ang water baptism, talagang hindi na natin gagawin yung mga bagay na dati nating ginagawa. Kasi linibig ako doon. Amen? Naunawaan niyo po ba ako? Ritual po yan, pero tandaan po natin na yung ritual natin, dapat nagbabago din ang ating pagpuso. Amen? So ano pa? Church membership. Kaya tayo, mayroon po tayong new membership class. Amen? Mayroon po dito tayo noon na nag-attend dito. Oh, mag-undergo ka ng membership class. Ay, hindi. Hindi na ako attend dyan kasi hindi naman ako magme-member dyan. Oh, wala. Dahil kasi ritual lang yun. Hindi po. Amen? So ano pa? Mayroon pang tinatawag pagsali sa ministry. That's ritual pa rin. Pero dapat, pag mana-ministry tayo, nagbabago na rin tayo. Hindi lang religiously gagawin lang natin ay pagkatapos na wala na. May ministry naman ako. Hindi po ganoon. Amen? So ano pa? Pag-attend ng Bible study, pag-awit ng worship, yes, lahat yan maganda yan. Pero tandaan po natin, ang ritual ay tanda lamang, hindi garantiya. Tanda lang yun. Pero hindi yung garantiya ng kaligtasan. Kaya hindi po tayo naniniwala sa save, always save. Bakit? Alam mo, tinanggap mo na si Kristo, yung pa rin ginagawa mo, yung dating ginagawa mong kasalanan. Tapos sasabihin mo sa iba ko? Oh, kasi ang totoong save talaga, ang totoo lang tungkol kay Kristo nagbabago. Amen? Ganun ang ginagawa sa ating religion. Hindi po. Mga brothers and sisters. Amen? So, sabi sa verse 25, may pakinabang ang pagtutuli kung sinusunod mo ang kautusan. Kaya kung wala ang pagsunod, kung wala ang pusong binago, kung wala ang tunay na pagsuko kay Jesus, walang kabuluhan ang ritual. Palakpakan mo nga ang Panginoon kung naintindihan mo. Napakalaga ang pagsunod. Kasi, nag-ministry naman tayo. Tapos, hindi naman tayo sumusunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Di parang Hudyo lang din tayo. Hindi po.
kailangan nating sundin kung ano ang sinasabi ng kasulatan na para sa iyo, para sa ating lahat. Amen? Yun po ang mahalaga, yung obedience. Amen? Kasi kahit kayo kanta ng kanta ng Lord, I love you, Lord. Pero namumuhi ka doon sa kapitbahay mo, namumuhi ka doon sa... Sabi mo na mahal mo si Lord, kung yung tao ang nakikita mo, hindi mo mamahal si Lord na hindi mo nakikitang mahalin mo. Tapos sasabihin mo, I love you, Lord? No. Anong sabi? Kung mahal mo ako, mahalin mo yung kapwa mo. 1 John chapter 4, verse 20 hanggang 21. Amen? Oh. Anong sabi ni Jesus? Kung ano ang hindi mo ginawa mo sa yung kapwa mo, yung ang list of your brothers, hindi mo rin ginagawa sa akin yan. Kaya kung yung ginawa mo sa pinakamababang kapatid, list nga ginagawa mo din sa akin. Amen? Yung po ang gusto ng ating Panginoon na hindi lang po tayo tagapakinig, kundi sinasamahan din ng gawa. Di ba sabi ni James, faith without action is dead. So yung pagiging Kristiyano natin, may kasamang gawa. Kasi kung walang gawa, para lang din tayong mga Hudyo dito. Amen? May religion, tama. Mayroong ritual, tama. May tamang doktrina, yes. Amen? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang illustration po, isang lalaki na may wedding ring. Taas nga ng kamay, ano nga yung may mga wedding ring? Ako kasi wala. Bakit? Kinasal kasi ako. Basta lang nagpunta lang kami doon sa may YMCA. Sino ba yung ano dito sa Manila? YMCA doon sa may City Hall. Yan, SM Manila na ngayon yan. Doon kami. Kasi, pakasal kasi ako Wala akong magulang dito. Yaya ko lang yung lolo ko, kasi doon ako nakatira noon. Naasawa na ako, sige. Dahada ko yung misis ko, at saka si lolo, at saka yun. Kinuha ko yung dating trabaho kasi ako kay, sino kakilala kay Claire de la Puente? Ayun, may ibig sabihin Kung hindi nyo alam, alalay ako ni Claire de la Puente. Opo. Nagtrabaho kasi ako sa kanyang service center, Betamax and lahat ng mga Betamax. Betamax pa noon. Alam niyo po ba, konting segue lang, di ba? So, pag nag-guest yan si Claire de la Puente noon, ako ang taga-bit-bit ng make-up kit niya, yung maliit na Hindi babae, bakit ako? Yan, pupunta kami Channel 13. Jean, pag naka-make up na yan, medyo patay na siya ngayon, di ba? Ang pula pa naman. Sige. Jean, doon ka na sa kotse. Sige. Kasi dalawa lang kami, yung driver at saka ako. Yung make-up kit niya. Okay, so, yung asawa kasi noon at saka yung kapatid, yun ang boss ko doon sa service center. Kinuha kong ninong yung kanyang asawa. Yan. Yun lang. Tapos isang technician pala, 3 pala. Kinuha kong ninong. Yung kapitbahay. Tapos yan, punta na kami sa Yan. Tapos, basta lang, di ko nga matandaan. Walang seremonya. Masagper na pa nga tapos, mag-asawa na kayo. Kiss the bride. Asawa na. Sabi ko nga, inisip-isip ko kaya, totoo kaya yung marriage contract?
Kaya walang singsing, wala lahat. Hindi ko nga naintindihan eh. Tapos ngayon, pero nagduda pa ako, totoo kaya yung marriage contract na? Ito, totoo talaga. Kasi kumuha kami sa national scene, so may record. O, tapos, kasal. Amen. Totoo po yun. Pero dito po, di ba? Ito ngayon, ito ang illustration ko po. Isang lalaki na may wedding ring, may wedding photos. Buti pa nga kayo, may wedding photos. Kaya mayroon din. May marriage certificate. Pero ito ang tanong. Pero kung hindi siya tapat, hindi siya nagsasakripisyo, wala siyang pagmamahal. May ritual, walang relasyon. Nanawaan po ba natin? Yes, naroon yung may wedding ring, may marriage certificate. Pero kung walang sakripisyo, wala siyang, parang may ritual, pero walang relasyon. Amen? Kaya, grabing sakripisyo ko. Bakit mahal ko? Kasi kung hindi ko mahal, ay wala na. Amen? Nakalima nga kami. Ganon ko siya kamahal. Amen? Yun po, totoo po yun. Totoo po yun. So, kaya ganito rin ang maraming Kristiyano. May form, pero walang heart. May ritual, pero walang repentance. May awit, pero walang pagsunod. Kaya mga Kristiyano. May form, mukhang Kristiyano, pero walang repentance. Parang mukhang banal. Palagi nga nasa church, banal. Pero hindi naman sumusunod. Mag-ministry ka na. Sila na lang dyan. Walang pagsunod. Mag-devotion ka. Pero yung devotion, hindi naman sinusunod. Wala. Ritual. May form, may forma. Walang substance. So, sabi ni Pastora, thank you, Pastora. So, yun po ang kailangan po natin. Kasi ang tunay na Kristiyano ay binabago ng puso, ng espiritu. Binabago ang puso ng banal na espiritu. Ang tunay na pagtutuli ay pagtutuli ng puso ng gawa ng espiritu. Hindi gawa ng tao, hindi gawa ng tradisyon, hindi gawa ng relihiyon, kundi gawa ng Diyos. Naalala ko po, nung sinasabi ng ating pastora, tuliin natin ang ating pera. Paano tutuliin? Bakit? Kasi ang pera kung saan galing yan ng kamay. Pwedeng galing yan sa drugs, galing sa, di ba dumi? So paano natutuli yon? Kung ibinibigay natin sa Diyos yung para sa Kanya, nalilinis. Ganun din po sa pagtuli. Andito ba si Doc? Wala. Di ba? Yung tinutuli, pinuputol, yung pinuputol. May pinuputol yung sa maliliit, pinuputol. Pero kami noon iniwa, masakit. Bakit inihiwa? Para lumabas yung dumi. May dumi kasi sa loob. Hygiene. Yes, mayroon. So, ganun din sa spiritual na pag ang puso natin, binubuksan para lumabas yung mga dumi dyan na naka-stack dyan. Ano yung dumi na yon? Galit, kasalanan. Yun. Kaya nga tayo sinusugatan din ng salita para mag-repent tayo na para maalis yung mga kasalanan na yun. Ganun din sa pagtuli, pinuputol. Anong pinuputol doon? Yung laman para. So, pwedeng kasalanan, pinuputol yung kasalanan para maging malinis. Yun ang ginagawa sa atin, yun ang sinasabi dito.
nagawa ng banal na Espiritu. Amen? Yun ang pagtuli. Amen? Akala kasi natin yung ano lang kasi yung pagtuli, ganun lang kasi, tradisyon yan. Hindi po, may kahulugan po yun. Amen? Anong kahulugan noon? Para tayo po ay maging malinis. Amen? Na para tayo, kung tayo tinatamaan, nasusugatan ng ating puso, para tayo, may ibig sabihin niya, mag-repent tayo. Para yung kasalanan na yan, kasi sabi ng Bible, di ba? If you confess your sin, He is righteous and patatawarin tayo at lilinisin tayo sa lahat ng karumihan na dulot ng kasalanan sa atin. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng pagtutuli. Para tayo mag-repent. So ito ang tunay na kaligtasan. Bagong puso. Kaya kumakanta ka, dahil bagong puso mo na, Lord, si Lord ang gusto ko mabis. Kaya, pag Lord, gagawin ko, Lord. Susundin kita, Lord. Ano pa? Bagong pagnanasa. Ano yung pinagnanasahan mo? Baguhin natin. Magnasa tayo para sa Diyos. Amen? So ano pa? Bagong direksyon, bagong pagkatao, bagong relasyon kay Kristo. Ito ang hindi kayang ibigay ng relihiyon. Yung bagong puso, bagong pagnanasa, bagong direksyon, bagong pagkatao, bagong relasyon kay Kristo. Iyan ang binibigay sa atin ni Kristo para magkaroon tayo ng totoong o tunay na kaligtasan. Amen? So, mga kapatid, ito ang tanong na dapat nating harapin. Kristiyano ba ako sa panlabas lamang? O binago na ako ng Espiritu, ng banal na Espiritu? Hindi tayo inililigtas ng relihiyon, tradisyon, ritual, kaalaman, attendance, position sa church. Di po. So, ang tanging nakakapagligtas sa atin ay ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kung hindi mababago ang puso, hindi mababago ang buhay, at kung hindi mababago ang buhay, walang tunay na kaligtasan. Amen? So, kapatid, ito po ang nais kong iiwan sa ating lahat. 5 po. Kung may maalala po kayo, praise the Lord. Basta itong iiwan ko lang po sa inyo. Number 1 po, ang aking bang espiritualidad ay panlabas lamang? May ebidensya ba na ang tunay na pagsunod sa aking buhay? Umaasa ba ako sa ritual o sa relasyon kay Jesus? Mayroon mo ang kasalanang itinatago na dapat isuko? Ang aking bang pamumuhay ay pagpaparangal sa Diyos o nakakasira sa Kanyang pangalan? Napakalaga po itong mga tanong na ito. Amen? So kayo po ang nakakaalam. Kung may tinatago tayong kasalanan, hingin na natin sa Panginoon. Amen? Napakahalaga po yun. Matagal ka nang hindi makapagpatawad, patawarin mo. Kasi yun lang po ang gamot, antidote. Magpatawad. Kahit na mabigat, basta sinabi ng Diyos, magpatawad. Amen? So, naniniwala ko may kinakausap sa atin lahat. Amen? So tayo po ay tumayo. Kasi conclusion lang naman ito doon sa inano ni Pastora Mabel.